Mainit na balita mga kaboses ng masa, laglagan na. Honorable Franz Castro hindi na nga nakapagpigil at talagang kakalabanin na raw si Tambaloslos Romualdez dahil umano ito sa mga katiwalian na ginagawa nito sa ating bansa. Kaya naman hindi na nakapagtimpi si Castro at nag-file na nga umano siya ng impeachment case laban kay Tambaloslos Romualdez. Ayon nga sa mga netizens ay magandang simula ito para matuluyan ng bumagsak ang mga politiko ng mga ito na wala nang ginawa kundi pahirapan ng ating bansang Pilipinas. At ayon pa sa kanila ay wala di umanong palag si Tambaloslos kay Castro dahil nagkamali siya ng kinalaban dahil masyado nang maraming alam si Castro sa mga kabalbalan at katiwalian ni Romualdez. Sa kabilang banda naman, ang hiling ng taong bayan ay sana mapabilis ang planong ito ni Castro para guminhawa na kahit papaano ang ating bansa at mabawasan na ang mga korap na opisyales. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Hindi siya nangingialam, di ba? At binabypass ang ating presidente. No, kasi sa totoo lang, she is the Vice President of the Philippines, di ba? Pwede siyang sumalungat, pwede siyang mag-overpower, no, sa ating presidente kasi in the first place, second highest position siya, and at the same time, hindi natin maipagkakaila. There's an influence and power. Hello, biglang na ano yung lights. Diba? So, hindi natin maipagkakaila na there's power and influence sa pangalang Duterte. And I salute VP Inday Sara kasi diba, siya nga hindi nangingialam sa presidente. Siya nga hanggang ngayon sumusuporta at rumirespeto sa presidente natin sa kung ano man ang desisyon ng ating presidente sa bansa natin. Hindi katulad kila Romualdez, hindi katulad kila First Lady, diba na grabe kung makapag-sulsul at makapag-manipulate no, sa ating presidente. Kaya tingnan mo, anong nangyayari ngayon, di ba? Tingnan nyo anong nangyayari ngayon. Nagkakanda-gulo-gulo na. Pati Senado, pati Kongreso, di ba? Nag-aaway. And sa totoo lang mga Lods, di ba dati pa naman sinabi ni President BBM na hindi mo na prioridad ang charter change. Tapos, di ba, biglang nag-move ang Kongreso, nagpa-People's Initiative sila, di ba? Nang mood ng pera, nang namigay ng ayuda para sa pirma. Tapos, ayun na, biglang agree na sila sa, like yung si Romualdez, no? Minumungkahin na niya about charter change, di ba? Parang, tapos ngayon, si President BBM, minumungkahin na niya ang charter change. Diba? So, sino ba talaga ang nagsusulsul? Kasi para sa akin mga Lords, meron talaga nagsusulsul niyan kay President BBM. Meron yan eh. Fina-frontline na lang nila yung ibang mga kongresista para at least yung ibang mga kongresista lang ang madidiin. Diba? At least, so, tingnan mo ngayon, diba? Si Romualdez plays safe. And whether you like it or not, madadamay at madadamay talaga si President BBM, lalo na sa mga nangyayari right now. And mga Lords, napaka-pangit na branding yan, yung magbabayad ng pirma para sa, di ba, magbibigay ng ayuda para sa pirma. Napaka-pangit na branding yan, no, sa Marcos administration, lalo na binabrand pa nila Bagong Pilipinas. But di nyo nalang gayahin si VP Inday Sara na whatever the decision of our president, andyan lang siya sa likod. Diba? May mga hindi man sila tugma sa paninindigan, like yung peace talks. Pero at the end, nagmumungkahi lang si VP Inday Sara, nagbibigay lang siya ng kanyang opinion, pero at the end, inaalaw niya pa rin na ang masunod ang presidente. Dapat ganon. Sa nangyayari kasi right now,
Grabe talaga. Alam mo, kahit hindi magsalita yang si Romualdez, kitang-kita talaga sa pagmumukha niya na siya yung may pakana ng lahat ng to di ba? Pakunwa-kunwari lang yan, pero makukonect to the dots mo, siya talaga Alam nga namang ang pasimuno niyan si President BBM, lalo na yung bayaran ng pirma. Hindi naman ganyan, no, si President BBM. Yan na nga, nadadamay na lang talaga siya, 'di ba, sa mga pinaggagawa sa ilalim. Ito mga lods mahihirapan talaga, 'di ba, ang mga kalaban ng mga Duterte na pabagsakin sila. Sobrang mahihirapan sila kasi iba kasi yung impact at resulta na ibinigay ng mga Duterte sa Pilipinas. Pansinin nyo ngayon mga lods, di ba? As you see, kahit anuman, no? Kahit anuman ang mga issues na dumarating sa mga Duterte, the way sila magsalita, di ba? Kamakailan lang si Tatay Digong, di ba? So, matapang sila magsalita. Pero at the end, mahal pa rin sila ng tao. At the end, mas nangingibabaw pa rin yung mga magagandang nagawa ni Tatay Digong sa bansa natin. Or even Dutertes, pansinin nyo, di ba? Ang brand kasi ng mga Duterte, hindi yung typical na politiko. Di ba, napapogi, tawag nito, kumbaga, pajaporms, no? Hindi kasi sila ganun dinadaan talaga nila ang constituents nila, no? Dinadaan talaga ng mga Duterte, 'di ba? Sa gawa at resulta. Pansinin niyo yung Davao. Best example ang Davao. Ang Davao ang napakagandang example sa napakagandang leadership at nagawa ng mga Duterte. And yun pa nga ang nagiging rason bakit one of the reason na nanalo, no, si Tatay Digong as president. Aminin na natin, malaki talaga ang impact ng ginawa nila sa Davao. Bakit hanggang ngayon, 'di ba, yung Duterte brand ay hindi talaga maalis-alis? Ikaw ba naman, 'di ba, insurgency free, safest city in the Philippines, one of the most progressive city in the Philippines, cleanest, as in cleanest city. Kung mapupunta ka talaga sa Davao City, grabe talaga kalimpyo. Kung sa Bisaya pa, grabe kalinis ang kalsada. 911, grabe. That 911 na ang Davao lang ang meron. Big deal yan 911 international yan. Big deal talaga yan. At ang malupit sa lahat, yung iniwan ni VP Inday Sara ang Davao City na debt-free or walang utang. Ang laking impact nun. 'Di ba? Sa mga kalaban ng mga Duterte. Paano nyo yun mahihigitan? 'Di ba mga lods? I am just wondering, paano nyo yun mahihigitan? Kaya gets ko na talaga, sinisiraan nyo, mga Duterte, 'di ba? Kung ano-anong pinipikon nyo, no? Pinipikon nyo kasi alam nyo naman, pag napikon ang mga Duterte, kung ano-anong mga sinasabi, 'di ba? Sinasagad nyo. That's why, kasi wala naman na kayong maibato Hindi nyo naman pwedeng sabihin na, tingnan mo sa Davao, ang pangit doon, no? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Kasi, you know from the start, maganda talaga ang ginawa nilang resulta. 'Di ba? Maganda talaga ang kinalalabasan, no, ng kanilang leadership sa Davao City. Kaya yung si Romualdez, sige nga, sa baluarte niya, kamusta? Sa Leyte. Kamusta sa Leyte? 'Di ba? 'Di ba? Wala kasi ano lang 'di ba? Nangmumud-mud lang ang pera. Namimigay lang ng ayuda. Pero wala naman talagang nagawa. 'Di ba? Kumbaga wala silang maipagmamayabang ba? 'Di ba? Ang ipagmamayabang lang nila na bibigyan ko kayo ng ayuda. 'Di ba? Ganun lang, no? Kumbaga pinapamukhang pera nila ang mga tao. Pero ang katotohanan, wala talaga silang maipagmayabang. Kaya alam nyo, bago nyo siraan ng mga Duterte, kasi alam naman na namin 'di ba? Matabil ang dila nila, 'di ba? Nagmumura sila. Alam na yan ng mga tao, what's new? Pero bakit
ang mga tao, pinipili pa rin ng mga Duterte. Sa resulta, men. Di ba? Sa mga nagawa. Lalo na nung naging president si Tatay Digong. Di ba? Months pa lang na tumungtong siya sa pwesto. Yanig na yanig. Ramdam mo talaga yung mga pagbabago sa paligid. Di ba? Lalo na yung build. Grabe. Grabe, kahit pandemic, talagang ang daming mga bridges, tulay, infrastructure, kaliwat kanan, pati sa Mindanao, naramdaman talaga namin dito. Yung highway, pina-widening, di ba? Talagang ramdam mo talaga, di ba? Everywhere ang improvement at pagbabago. Kaya hindi nyo pwedeng linlangin ang mga tao kasi ramdam ng mga tao talaga Yung paglinis niya sa Manila Bay, 'di ba? Sa mga ilog sa Manila, sa Luzon, imagine mo, Bisaya pa ang naglinis ng kalat ng taga Luzon. Grabe, no? 'Di ba yung rehabilitation ng Boracay? Galing nun No, pati mga senador nun bumatikos, bakit daw i-close ang Boracay? Bakit ganyan? Sayang daw ang businesses and everything. Pero one command ni Duterte, 'di ba? Linisin ang Boracay. 'Di ba? Talagang ni-rehabilitate ang Boracay. Di ngayon balik ganda ang Boracay. Mga malalaking negosyante na hindi nagbabayad ng bilyon-bilyon na tax. 'Di ba? Isang command lang tapos. At ito pa, yung tanimbala. Nalala niyo yung tanimbala, mga lods? Imaginin mo, one day lang, pag kinabukasan, wala ng tanimbala. Diba? Kaya niyo yun? Kaya niyo yun? Yung mga kalaban ng mga Duterte. Diba? Yang sila Romualdez, kaya nila yun? Naka! Wala naman silang ibang ginagawa, kundi puro papogi lang Ayuda dito, ayuda dun, pangmumud-mud. Diba? Parang aani naman, puro ayuda. Diba? Kaya sa mga gustong pabagsakin, no? And at the same time, gustong lagpasan ang mga Duterte, wag puro salita. 'Di ba? Wag puro... Hindi po ito yung spaghetti na ikinakain natin sa handaan o yung kantang spaghetti. Sa halip, ito pong spaghetti na ito ay matuturing kong panganib at perwisyo sa ating mga kababayan. I present to you spaghetti wires and cables. My staff went around the metro to take photos of these entangled and voluminous wires and cables. And it was very easy to find them. Alam ko, pamilyar po tayong lahat sa mga ito. Ang sakit po sa mga mata. Sabi, magsumiti raw ng pictures at video para ma-refer sa kanilang legal at pag-aaralan. Pagkatapos po noon, aming tinawagan ng MMDA. Ang sagot lang sa amin ng magaling na MMDA, hindi daw nila jurisdiction yung nangyari. Kawawang mga nilalang. Mga walang malay na naghanap buhay lang at namamalengke sana ay muntik pang mapawian ng buhay. At ito mga may kasalanang walang urgency at malasakit sa mga tao. Ibabato pa sa legal. At ang MMDA na sana ay ang sangay ng gobyerno na maaaring nakagawa ng paraan upang mapigilan ang mga aksidente sa pamagitan ng pagtawag ng atensyon nitong Philippine Global Communications ay umiiwas sa kanilang responsibilidad. Dahil sa pangyayaring ito, aking pong pinatingnan ang estado ng mga kable sa ating mga kapaligiran. Mr. President, just last August 2023, dahil sa mga nag-ipon-ipon na kable sa mga poste ng kuryente sa Binondo, sa tabi mismo ng Binondo Church, 4 na posteng bumagsak dahil sa bigat. Nabagsakan po ang ilang mga sasakyan. Naputol ang kuryente at ibang telco services. Kasamang internet doon sa area na yon. Pagkatapos po, sinara ang kalye upang maayos ang mga bumagsak na poste kaya nagdulot ng traffic. Mr. President, ito po mga spaghetti wires ang nagdudulot ng napakaraming problema para sa ating bayan. Number 1, just like in the case that was brought to me, it is a risk to life and limb. It poses real danger to our citizens. Ito lang po is enough
to make this matter a national concern. It could also be a cause of terrible traffic. Kapag ito pong mga kable at mga poste bumagsak, ito po ay magdudulot ng matinding traffic. Number 3, damage to property. Just like the one in Binondo, it fell on cars parked along the street. If these wires are not maintained well, it is known to cause fire as well. Number 4, damage to heritage sites. Kung magagawi po tayo sa Intramuros, madami din pong mga ganitong spaghetti wires. And if these wires damage the properties there, hindi po madaling mag-restore ng mga lugar na luma na at kung masunog halos, imposible na maibalik ito sa dati. Number 5, it is an eyesore. As mentioned earlier, tourists who visit Intramuros see how these lines hamper the beautiful sights there. Ang sakit po sa mata ng mga spaghetti wires na ito. Number 6, interrupted in electricity and telecommunications. Just like what happened in Binondo when it fell, businesses, including banks, lost their internet. What if hospitals are affected and they experience brownouts for a long period of time, especially in the middle of a surgery? Mahirap po yung ganong klaseng sitwasyon. All these possible impending danger and negative effects could be prevented if people who are responsible would just stop looking the other way and pretend that these wars do not exist. Mr. President, bakit nga ba nagkakaganito ang mga wires at kable natin? It seems that these wires are mostly from utility companies such as telecommunication, internet providers, and electricity distributors. These companies apply for permits to install these structures and attach these cables, but there seems to be nobody actively regulating them. Nobody is monitoring them, in short. Once a wire is no longer in use, they shall leave it there. And new utility providers just keep on adding and adding and adding more wires. Some would give an excuse that they cannot just remove the useless and abandoned wires because hindi naman daw sa kanila yun. So nagmumukha pong tambakan ang mga poste natin na mga kable na nagkakabulbol at wala nang pakinabang. Tapos, minsan pa po, ginagawa pa nila yung storage facility para madali silang mag-ayos. May ilang nag-iwan ng mga rolyo ng kable para kung may ayusin, nandun agad, extra cables. Mr. President, who issues the permit for this construction and installation? We have the building officials issuing building permits. These are supposed to go to the city engineering office. But how come it is as if after submitting the requirements, these companies have a free hand already in whatever they hang in these poles? There should be a continuous monitoring so that the permits could be lifted when they are not compliant. Ito pong Philippine Global Communications Incorporated ay dapat ma-review ang kanilang permit to operate. They are not doing their job properly. And who knows, ilan pa mga kable nila ang nagdudulot sa mga perwisyo sa tao. Mr. President, in the case that happened to the complainants that approached me, there is a clear lack of accountability on the telcos and the government regulating agencies. We have to determine whose liability this is. LGU ba? DPWH? Or the telcos, all electric distribution companies? There should be more national direction regarding these concerns. There are individuals' actions in some areas. For example, in Davao, they already installed their cables underground. Matagal na po ito pinopropose ni Architect Palafox. What is stopping us from implementing this?
And while this is pending, there are some LGUs like in Cebu and Valenzuela that did the clearing drive in their area of these cables. In Pasig, they have an ordinance holding telcos and electric companies liable for failure to clear these lines. Maybe we could explore these options so that these spaghetti wires could finally be resolved and no more life could be put at risk. I believe that the Committee on Public Works, under the chairmanship of Senator Bong Revilla, would ably address this. And as chairman of the Committee on Energy, I will take the cudgels against the electric distribution companies. If there are adjustments that we need to make in our laws and put the responsibility on those businesses making use of these posts and cables, I know we can work on these together. Thank you, everyone. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Senator Raff. Alam na natin sino dapat ang in-charge dito para ayusin itong so-called black spaghetti, Mr. President. Mr. President, thank you very much for that question. Yeah, as a matter of fact, naka-encounter po kami ng tinatawag nating pagpapasapasahan because when we called the MMDA, because itong problema ito ay sa kalye sa Quezon City, na dapat responsibilidad ng MMDA because meron tayong batas ng MMDA ang nagme-make sure na yung safety ng mga motorista. But the MMDA said it's not our jurisdiction. Nagugas kamay po sila at itinuro po nila doon sa telco. Actually, Mr. President, wala pa tayong clear na excuse me, na batas para sabihin who should be responsible dito sa mga spaghetti na nagiging salot yan sa mga kalye. Ito ho ba ay telco in the case kung ito'y from telecommunication companies? Ito ba ay yung engineering office ng city na kung saan nandun yung spaghetti na wires? Ito ba ay MMDA or DPWH? Wala pa po eh. That's why sana po pag nagkaroon tayo ng hearing tungkol dito, we have to come up with something where meron tayong i-delegate na isang agency na would take the lead and be responsible sa mga problemang ito. Para kung may nangyari, sila pong sisihin at wala na iba pa. Tama po, importante. Nagawa ko rin yung comment na yun sa isang hearing ni Senator Risa Ontiveros na napansin ko nga rito sa Pilipinas yung if it seems like it's a practice not to pinpoint the ultimate person or agency or entity responsible for a certain act. Kaya if we do not do that, nangyari, turuan. Nagtuturuan. So, I hope na pag na-hear na po itong subject matter na ito, ang resulta talaga natin, we can come up with a clear policy na sana ang resulta ay hindi shared power. Pag shared power, patay, wala na naman mangyari. Parang interagency na naman po yan ng mga shared power. We must lodge the responsibility to a very specific agency, entity, or person, Mr. President. I agree with you, Mr. President. To give an example, this was a few months ago, meron po na aksidente na isang bata sa isang probinsya. He got electrocuted dahil yung wire, umuulan po yun, nakalawit-lawit sa may kalsada, namatay po siya. Ngayon, hindi po inaako nung may-ari nung electric company kasi sabi niya, dapat daw yung LGU, dapat na monitor nung LGU na may sabog ng lugar. Sabi naman LGU, hindi naman kami dapat yan, dapat yung police. Kasi naisumbong na raw yan. So lahat silang tuturuan. Tuturuan, opo. Sige po, kung nangyari sa Amerika to, I think yung aggrieved party would have sued the local government. Ganun na mangyari. So, dito, although of course the local governments can be sued, dito yata ang local government ng Taal, Taal Batangas, tanungan natin kung tama ba yung theory ko. The local government can be sued. And unfortunately, kung manalo yata ng monetary claim yung plaintiff, yung execution ng problema. Paano naman niya ma-execute? So maybe we can
we can also look at that concept, Mr. President, the suability of our local government units and other government agencies. But we have to provide also now the mechanism na yung mananalo sa kaso ay hindi Pyrrhic victory ito. Dapat may actual makukuha siya from the government agency na kinasuhan niya. I agree with you, Mr. President. The difference between other countries like the US, Western countries, and the Philippines, doon kasi pag may mga pabayaan ng mga ahensya ng gobyerno or even companies for that matter, pwede madimanda. That's why these companies, meron sila palaging insurance na binibili, liability insurance. Dito sa atin, hindi mo pwede. You cannot sue the city government. You cannot sue the barangay. You cannot sue the utility companies or any agency for that matter. Ang gagawin nila nito mga naagrabyado, it's either magsumbong sa akin or magmakaawa na sana sila'y kaawaan at sila'y bibigyan ng compensation. Unlike sa other countries na pwede nila idemanda kung sino karapat-dapat imanda and then in the end, nananalo sila, bibigyan sila malaking compensation. That's why nag-iingat po ang marami sa mga ahensya ng gobyerno at iba pa yung mga ahensya doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa, po. That's why ang instruction ko nga sa staff ko, aralin yung the suitability of the government agencies, and then pag manalo, how will the monetary award be satisfied? Yun po. Kasi dito, ang alam ko, papadaan mo pa sa COA, pa-approve mo sa COA. In case of the national government, daan mo pa sa COA, and then palagay mo pa sa GAA. Ganun po kabusisi. So we have to find a way na to make more efficient this judicial courts. Hopefully hindi na dumating doon, pero dapat parating may recourse to judicial processes, Mr. President. Mr. President, kung pwede ko lang maidugtong itong another case ito, pero medyo similar. That's why I'm passing a bill na kung saan i-require ko po lahat ng mga kontraktor na bago silang magbungkal ng lupa o umpisahan yung project na nakuha na sa DPWH, they should buy an insurance for that particular project. Kasi sa ngayon, ang dami ko na pong mga kaso na nakatiwangwang lang yung mga proyekto nila, naging pabaya sila, may mga nasugatan, namatay pa. And yet, walang pambayad yung contractor. So ang nangyayari po, yung mga biktima o pamilya ng biktima, kulang na lang po lumuhod doon sa contractor. And kuminsan yung contractor, tatalikod, kuminsan suplado pa, hagisan na po ng barya, tama niya, yun lang kaya namin. Pero kung nirequire mga ito na magkaroon ng insurance, then the insurance will take over kung sakali man may nangyari. In this way, later, itong insurance company, iba-blacklist itong mga pabaya na mga kontraktor, tataas ng kanilang premium, magpapakatino na po sila ang maging result. Thank you, Mr. President. Sana nga sa hearing lumabas po ng lahat ng ideas na ito at maano natin talagang maging enforceable. Siguro, Mr. President, di ba yung black spaghetti, so ang isang remedy doon, i-rationalize yung shared use ng mga poles, no? And then, may nabanggit po yung ating speaker na si Architect Palafox. Ano ba yung suggestion niya? Underground, pero meron na ba tayong idea? Ano ba yan? Is it more expensive to bury the wires underground than to let them hang over poles, Mr. President? So, umpisa pa lang kasi hindi pa ho talaga nakasetup. Well, of course, gagastos po tayo, Mr. President. Medyo may kamahalan yan, pero pag tumagal-tagal na nagawa natin, nagkaroon ng proper setup, mas makakamura at mas safe pa. Apo. Okay. So mukhang mas safe nga kasi, well, less of sa fire hazard na lang. Less of a fire hazard na siguro yun. And then, of course, yung mga aksidente na tatamaan sa leeg yung ating mga riders. Apo. So with that, Mr. President, let me congratulate again our Speaker, Senator Raffy Tulfo, for bringing this before our attention, Mr. President. Kailangan natin tugunan itong mga ganitong problema na pang everyday na encounter, and before they cost lives. Although I'm sure these have cost lives. Salamat na lang sa examples ng ating speaker. Hindi nag-cost ng lives pero severe injuries din iba ron, and of course the trauma that's a near-death experience, Mr. President. So thank you for bringing this to our attention, Senator Raffy Tulfo. Thank you. Sana po